2012, aktibo sa hindi protektadong pakikipagtalik si Wayne. 23 anyos siya noon. So, na-involve ako sa mga bisexual clans sa Manila area. Madalas ako sa mga bars, Quezon City, almost every weekend. And then, invites. Dumarating ako sa point na nagkakaroon ako ng sex invites using applications or online. Hindi nagpapatingin sa doktor si Wayne. Enero 2015, namatay ang dati niyang kasintahan dahil sa pneumonia. Makalipas ang 2 buwan, sunod-sunod ang dumapong sakit kay Wayne. Marso na magkaroon siya ng lagnat, hepatitis, syphilis, diarrhea, tuberculosis at impeksyon sa bibig. During those times, hindi ko pa masyadong iniisip kasi focus ako sa trabaho. I didn't realize na ito na ay indication na meron talaga akong infection sa loob ng katawan ko. Hunyo 2015 na magpasuri siya at nalamang positibo siya sa HIV. Malala na ang kanyang kondisyon noon. Primarily kasi andun yung self-preservation mo Yung gusto mong isalba yung sarili mo sa kahihiyan dahil iniisip mo kung ano yung sasabihin ng mga taong malapit sa'yo, yung mga taong nakapalibot sa'yo. Unti-unting humina ang kalusugan ni Wayne. Ito yung hindi ka makakilos hindi ka na makahinga. Yung kung tutuusin, yung mata mo na lang yung gumagalaw, yung eyeballs mo na lang yung gumagalaw, no? So, nagbiblink na lang yung mata mo. Ayon sa DOH, mas madaling mapabagal ang paglala ng HIV kung maagang malalaman ang ganitong kaso. Kaya naman hinihikayat na magpasuri ang mga taong hinihinalang may HIV. Libre ito sa 51 HIV treatment hubs ng DOH. Libre rin ang gamot dito. Imbis na naghanap kayo ng Pokemon, hanapin nyo kung saan kayo dapat magpa-test, lalo na kung kayo ay at risk. Mas mahirap na raw gamutin ang mga pasyenteng may malalanang kalagayan. Acquired Immune Deficiency Syndrome o AIDS ang mas malalang kondisyon ng HIV. Sa bahaging ito, mahina na ang resistensya ng pasyente, kaya pwedeng tamaan ng kung ano-anong sakit. Ngayon, kung magkakaroon ka ng mga opportunistic infection na tinatawag, bukod sa mga gamot sa HIV, dapat lalabanan mo rin yung mga infection na to. Halimbawa, meron kang tuberculosis, so dapat inom ka ng gamot sa TB. Kung magkakaroon ka ng pneumonia, dapat meron kang antibiotics. Ayon sa DOH, karaniwang 1 dekada bago maging AIDS ang HIV. Mas hahaba pa ito kung regular ang pag-inom ng gamot laban sa HIV. Ang problema, pa nag-test tayo, hindi sinasabi kung nasaan ka na rito. So, mas maaga, mas makakabuti sa mga individual na merong risk na magkaroon ng HIV. Sa kasalukuyan, mayroon pa ring hepatitis B si Wayne. Hi sir, good afternoon po. Sherwin po. Mag-i-inquire lang po ako sa OHAT packages na meron tayo dito sa treatment hub. May organisasyon na nagbibigay sa kanya ng libreng gamot para rito. Pero kung bibilhin ito, aabot ng 10,000 piso ang gastos kada buwan. Malaking tulong ito lalo na at kumikita siya ng 20,000 piso kada buwan. Mahirap in a sense na unang-una hindi ka kasi financially prepared. Hindi ka emotionally prepared. At pangalawa, you're physically deteriorated. There's a lot of things na pakiramdam mo biglang binawi sa'yo nang wala kang kalaban-laban.
mas mabuti na ang kalusugan ngayon ni Wayne dahil sa pag-inom ng gamot. Or when I was at the point of dying na kasi, nanalangin lang ako, sabi ko lang kay Lord, Lord, pagalingin mo lang ako. Kapag gumaling ako, yung second chance na ibibigay mo sa akin, I will spend a lot of my time to help people living with HIV. Bago malaman na may HIV siya, nagkaanak sa dating asawa si Wayne. 6 na taon na ang bata at wala ito ng kondisyon ni Wayne. Inspirasyon niya ang anak para mas maging malakas araw-araw. I keep on surviving, I keep on fighting. Kasi gusto ko kahit papaano, makita ko na at the right age, maging maayos yung buhay niya. Magkaroon siya ng masayang environment. Mas maraming buhay ang magiging ligtas mula sa HIV kung walang panghuhusga sa mga may sakit nito at kung bukas ang isip ng lahat sa pagpapatingin para hindi na kumalat ang sakit at makahawa pa.